Napakakaswal na bati ni Rafi sa asawang si Olivia. Liv kung tawagin ng mga nakakarami at ganoon rin siya. Malapit na mag-alas 12 ng gabi nang makauwi siya ng bahay. Isa-isang common na naman na dahilan. Trabaho. Bilang businessman, malaki ang responsibilidad niya. Pero alam niya na naiintindihan naman iyon ni Liv. Alam rin niya sa sarili niya na hindi naman niya pinapabayaan ito at ang kanilang 2 taong gulang na anak na si Scarlett. Hello, sagot ni Liv. Hindi pa ito tulog. Hindi naman iyon bago sa kanya. Madalas na iniintay siya ni Liv kapag ganoong nalilate siya ng uwi. Iniiwasan niya iyon. Oo, gusto niya na nakita ang pag-aalala ni Liv sa kanya. Ang pag-aalaga. Sino ba namang asawa ang hindi gustong makita na pinapahalagan at pinaparamdam sa iyo ng asawa mo na mahal ka nito? Hindi nga lang niya sigurado kung mahal talaga. But whenever he was with Liv, he felt so much scared and special. Napakaswerte ni Rafi para magkaroon ng asawa na kagaya ni Liv. Pero hindi siya abusado para gustuhin na magpuyat ito para sa pag-aantay sa kanya. Hindi niya gustong mag-alala ito. Kagaya nito, pinapahalagahan niya rin ito. Espesyal ito sa kanya. Sabihin man ng iba na nagpakasal lamang sila para sa kani-kanilang negosyo ng pamilya. Arranged marriage. Iyon ang klase ng kasal na mayroon sila ni Liv. 3 taon na simula nang ikasal sila para sa negosyo ng kani-kanilang pamilya. Matagal naman nilang alam ang tungkol roon. Bata pa lamang sila ni Liv ay kilala na nila ang isa't isa. Magkaibigan kasi ang pamilya nila. Kabilang ang pamilya ni Liv sa elite society. Ganoon rin ang kanilang pamilya. Bilang nag-iisang anak ng hotel magnate, sinigurado ng ama ni Liv na magiging maayos ang kinabukasan nito. Ilang buwan bago ito pumanaw ay ikinasal sila ni Liv, ayon na rin sa hiling nito. Rafi Navarro was the son Oscar Hernandez wanted, yet he didn't have. Naniwala ang lalaki na tanging mga lalaki lamang ang may kakayahan na mamuno ng isang malaking negosyo. Sa pagkakatanda niya, may pagkamasakiti ng asawa nito at namatay sa sakit na blunt cancer noong 6 na taong gulang pa lamang si Liv. Nahirapan na ang mga ito na magkaroon ng anak pagkatapos ni Liv at hindi na rin naman nag-asawa muli ang lalaki nang mamatay ang asawa. Si Rafi naman ay ang nag-iisang anak na lalaki ng matalik na kaibigan nito. Isang real estate developer naman ang kanyang ama. Dahil matalik na kaibigan at pinagkasunduan ng maraming bagay, kahit silang mga anak ay pinagkasundo rito. Lalo pang ikinatuwa ni Oscar ang pagtupad niya sa pangarap ng ama niya na maging isang magaling na developer at businessman rin. Tiwala ito na siya ang magpapatuloy sa negosyo nito at hiling nito bukod roon, aalagaan niya ang nag-iisang prinsesa ng buhay nito para makuha niya ang higanting negosyo noon. Ang hiling lang nito ay pakasalan niya si Liv. Hindi naman nila iyon minasama ni Liv. Dahil na rin siguro sa bata pa lamang sila ay itinatak na iyon ng magulang nila sa utak nila. Palaging pinapaunawa sa kanilang dalawa ang kahalagahan ng negosyo, ng merging sa negosyo. Walang problema kay Liv. Hindi niya sigurado kung dahil ba simula noon pa man ay palagi lamang itong naka-oo sa ama nito. She was the innocent, doormat type of lady. Sweet rin ito. Magaling itong magluto at maalalahanin. Bago sila ikasal ay nagtatrabaho ito bilang chef sa pinakamagandang hotel na pagmamay-ari ng pamilya nito. Pero nang maging mag-asawa na sila ay tumigil ito at nag-focus na lamang sa kanilang pamilya. Perpektong wife material si Liv, kaya sino pa ba si Rafi para tanggihan ang isang kagaya nito? After all, marrying her gives a great benefits for him too. Ang kasal nila ay nagdala ng napakaraming milyon sa kanya at sa pamilya niya. Nilapitan niya ang asawa. Hinalikan niya ito sa noo. Why are you still awake? Sinabihan na kita na gagabihin ako ng uwi. Ayaw kong nagpupuyat ka. Hindi ko naman intensyon na magpuyat. Hindi lang talaga ako makatulog. Sagot naman ito. Pumunot ang noo ni Rafi. Bakit? Masama bang pakiramdam mo? Alinlangan na umiling ito. Pagkatapos ay kinagat ang ibabang labi. Siguro ay nag-aalala lang talaga ako sa'yo. Ilang araw ka nang umuuwi ng gabing-gabi. Ngayon ang pinakagabi. Hinaplos niya ang pisngi nito. Salamat sa pag-aalala. I appreciate it.
Pero hindi ko magagawang ma-appreciate na dahil sa akin nagpupuyat ka. I'm sorry. Okay lang naman. I will make it up to you. Ipapangako ko na hindi ka na muling mapupuyat ng ganito sa mga susunod na araw at linggo. Ngumiti lang ng kimi si Liv. Bahagya pa siyang nadismaya nang hindi niya nakita ang matamis na ngiti nito na siyang pinakapaborito niya sa babae. Hindi ko gustong nakikitang napupuyat ka. You looked ill this past few days. Kahit abala siya nitong mga nakaraan, sinisigurado niya na tingnan at i-check ang itsura ni Liv at ganoon rin si Scarlett. Madalas kang maputla. Ganun ka rin ngayon. Sinabi rin sa akin ni Manang Gloria na nagsusuka ka raw kanina. Yes, pero may nakain lang ako na masama, that's why. Tinitigan niya ng matama ng asawa. Have you taken the test? Naging uncomfortable ang lagay ni Liv. Ha? Anong test? Pregnancy test. Active ang sex life nila ng asawa sa kabila ng sitwasyon nila, bagaman umiinom ng pill si Liv dahil hindi pa nila plano na sundan si Scarlett. Hindi naman lahat ng contraceptions ay sigurado. Sa isipin na buntis ang asawa ay nananabik si Rafi, pero kaagad rin na pinutol ni Liv ang masayang damdamin. Hindi ako buntis. Sigurado ako roon. Matatag ang boses ni Liv. Tumayo ito ng kama. Tinulungan siya nitong tanggalin ang mga coat niya. Are you hungry? May pagkain pa sa baba at... Nalungkot man sa balita na hindi nagdadalang tawang asawa, hindi na hinayaan ni Rafi na malungkot pa muli. Hinalikan niya si Liv sa labi. Sandaling nagulat ang asawa, pero maya-maya ay tumugon rin naman ito. I'm hungry, but not for food. Wika ni Rafi sa pagitan ng halik. Inihiga niya si Liv. He kissed her deep and passionate. Sa mga sumunod ay hindi na lamang coat niya ang hinubad ng asawa sa kanya. Hindi rin naman nagpatalo at nagpaawat si Rafi. Hinubad rin niya ang damit ni Liv. They made love in pure passion. 1 hour later, nakaunan na sa braso ni Rafi si Liv. Nakayakap ang isang kamay niya rito. Humupa na ang init. Hinalikan niya noong noon nito at bahagyang napailing nang may maalala. Pinuyat rin pala lalo kita. I'm sorry. No, gusto ko rin ito. Humilig ito sa kanyang dibdib. He holds her head closer and kissed the top of it again. Sige na, matulog ka na. Ayaw ko pa eh. Bakit? I just want you to be with me like this. This close. Mahina lang ang tinig ni Liv. Bahagyang ikinagulat iyon ni Rafi. Mahiyain si Liv. Hindi nito ino-open ang damdamin nito sa kanya. Hindi ito nagsasalita. Nararamdaman lamang niya ang pagiging espesyal niya rito, pero hindi nito iyon sinasabi. Tahimik ito. Anong meron at parang nagbubukas ito ng nararamdaman sa kanya. I'll always stay this close to you. You don't have to feel worried. As a matter of fact, kaya naman talaga ako ginabi ng husto ngayon para tapusin ang lahat ng trabaho ko at magkapagbakasyon tayo ni Scarlett. Tumingala ito sa kanya. Bakasyon? Bakit? Nagkibit balikat si Rafi. Nakakapagod ang mga nakaraang linggo. I want to have a break. Gusto ko naguguli ng oras ko kasama ka at si Scarlett. And siguro, chance na rin natin na makagawa ng panibagong baby. The idea excites me when it entered my mind. Malaki na si Scarlett at panahon na siguro para sundan siya. Mabilis lang na nabuo nila ang mag-asawa si Scarlett kaya magiging madali rin siguro na sundan ito. Namutla si Liv. Hindi iyon nakaligtas sa paningin ni Rafi. Kumunot ang noo ni Rafi. May problema ba, Liv? Hindi mo pa ba gusto na magkaanak? Hindi naman. Umiling ito. Nabigla lang ako. Ang plano natin ay kapag 4 na taong gulang na si Scarlett, di ba? Tumango si Rafi. Yes, but I think it's okay na magsimula na tayo habang mas maaga pa para mas makarami. Isa pa, I always wanted to have a big family. Pareho tayong only child. Hindi gaanon kasaya yon, di ba? Hindi sumagot si Liv. Tinitigan lang siya nito. Baka hindi ito nagustuhan ang ideya. Sige na nga, parang hindi ka pa yata handa eh. Pero next year, okay? Promise me.
Ayaw rin naman niya na pilitin si Liv. Pagkatapos ng lahat ay palagi lamang itong naka-oo sa lahat ng gusto niya noon. Ngayon lang niya ito nakitaan ng pagtanggi. Rafi, hindi tinuloy ni Liv ang sasabihin. Kumunot ang noo ni Rafi. Naramdaman niya ang kakaiba sa tono ng asawa. Parang may sasabihin ito pero nag-aalinlangan. Ano yun? May problema ba? You know you can always tell it to me. They may not be in love with each other, but Rafi have so much respect for Liv. Higit pa sa kaibigan ang turing niya rito. Simula nang maging mag-asawa sila, kapag may problema siya ay sa babae siya palaging nagsasabi. Sa tuwina ay gumagaan ang pakiramdam niya. It feels so right to be his partner. Umiling-iling si Liv. Siguro na-miss lang talaga kita kaya ganoon. Niyakap siya ng babae. May mali sa sagot ni Liv. Pero dahil sa damdamin na ibinigay sa kanya, nang yakap nito ay nawala na sa isip niya ang mga pagtatanong. Niyakap rin niya ito at muling hinalikan sa labi. Lalong ipinagsiksikan ni Liv ang sarili sa kanya pagkatapos na para bang iyon na ang huling araw na magkakasama sila. Despite of the stress he had for the day, Rafi was so overwhelmed with the feeling. Kahit mahiyain at tahimik, palagi pa rin na sinosorpresa ni Liv si Rafi. Sari-sari kasing damdamin ang dinadala sa kanya ng asawa. Ipinagkasundo man sila ay parang hindi naman ganoon dahil sa masayang damdamin na nararamdaman niya kapag naroon ang asawa. Siguro ay dahil noong una ay gusto na rin talaga niya si Liv at alam niya na hindi iyon sa dahil palagi silang ibinubuyo sa isa't isa. Physically ay maganda naman talaga si Liv. She was a reserved lady. Her shyness and innocence amused her. Sabihin man ng mga kaibigan niya na boring ang babaeng kagaya ni Liv, ay hindi iyon ang nararamdaman niya. Napatunayan na rin naman niya iyon. They were matched in bed. She was perfect. Rafi's life is perfect because Liv was in it. Binibigyan siya ng magandang damdamin ng asawa niya. Mas maganda pa kaysa sa masasabi niyang naging nobya na noon bago sila ikasal ni Liv na si Ira. Nakilala niya ito noong naninirahan siya sa United Kingdom para mag-aral ng master's degree sa Oxford University. 2 taon rin ang itinagal ng relasyon nila kaya masasabi niya na seryoso talaga iyon. Hindi man ganoong opisyal dahil hindi niya magawang ipakilala sa mga magulang. Pero sabihin man niya na minahal niya ang nobya noon, hindi niya maramdaman ang ganitong pakiramdam sa babae. Kay Liv ay kompleto ang kontento siya sa buhay niya. Napakaganda ng pamilya ni Rafi. Ipinangako niya na wala siyang gagawing masama para masira iyon. Napakaswerte niya para mag-isip pa ng magloko. Nagtitiwala na rin naman kasi si Rafi kay Liv na wala itong gagawin na ikakasira ng kanilang pamilya. At iyon ang akala niya.